Papa, gagawin mo pa eh. Tigil mo yan. Sino ka ba? Tumayo ka dyan, dali! Alam mo ba, ayon sa pag-aaral ng Dangerous Drug Board, 1.7 milyong mga Pinoy ang lulong sa ipinagbabawal na gamot. At karamihan sa mga ito yung mga kabataan katulad mo na may edad 10 hanggang 19 na taong gulang. At alam mo rin ba na pang-apat ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na pinagkukuhanan ng mga illegal na droga? Weh, ano ngayon? Importante sa akin, makagamit ako nito. Ganon, hindi ka naniniwala. Paano kung sabihin ko sa'yo mga pwede mangyari kapag hindi mo tinigilan yung masama mong bisyo? Sa tingin mo, matatakot mo ako? O sige. Sabihin mo kung anong pwedeng mangyari sa akin pag hindi ko tinigilan itong masayang hobby ko. Una, kaya ko sirain ang masama mong bisyo ng iyong pag-aaral. Hindi sa pumasok ka sa eskwela at mag-aaral at sinulong mo yung pag-ibig mo. Tandaan mo, ang sirang pag-aaral ay panigurado sira rin ang iyong magandang kinabukasan. Pangalawa, nakakasira ng pag-iisip ang pinagbabawal na gamot. Dahil naglalaman ito ng mga kemikal na lalason sa iyong utak na mauuwi naman sa hallucination o tila nasisiraan ka na ng bait at maaari ka rin makasakit at makapatay ng ibang tao. At dahil maraming kemikal ang nakapaloob dito, hindi lamang ang utak mo masisira, kundi pati na rin ang ibang parte ng katawan mo. At maaari ka pang makakuha ng iba't ibang sakit, patulad na lamang ng sakit sa puso, cancer, stroke, hepatitis, at kung ano-ano pa. At ito pa, kapag hindi mo tinigilan yan, isa lang ang nag-aantay sa'yo, ang kamatayan. 1,700 mga Pinoy ang namamatay taon-taon dahil dito. Gusto mo bang maging isa sa kanila? Ayoko. Tulungan niyo ako paano ko matitigilan. May iwasan itong masama kong bisyo. Kita mo to? Para mo kung sinong matapang bibigay din pala. Sige, ibigyan kita ng ilang paraan para tuluyan mo ng tigilan yung bisyo mo. Una, mag-aral ka. Kung may pangarap ka sa buhay, abutin mo. Alalahanin mo naman yung pamilya mo na nagpapaaral sa'yo. Magsumikap ka para sa maganda mong kinabukasan. Pangalawa, sumama ka sa mga makabuluhang gawain. Tulad niyan, may palaro si Kapitan dito. Sumali ka. Alam mo ba kung sino yung mga madalas malulong sa illegal na droga? Sila yung mga taong walang ginagawa sa buhay. Sila yung mga hindi nagtatrabaho, hindi nag-aaral. Gusto mo pa ng mga makabuluhang gawain? Ito, tumulong ka sa gawaing bahay. Tulungan mo sila nanay at tatay. Pangatlo, sumama ka sa mga mabubuting barkada. Alam mo ba kung bakit madalas natutulak ng mga kabataan katulad mo na gumamit ng illegal na droga? Dahil yan sa udyok ng mga kaibigan na tinatawag na peer pressure. Kaya matuwasan mo na yung mga masasamang barkada. Pang-apat, magdesisyon ka. Dahil ang pag-iwan sa masamang droga ay isang desisyon. Dahil baliwala lahat ang ipinayo ko sa'yo kung alam mo sa sarili mo na hindi ka handa magbago. Kaya ito, para makatulong sa pag-desisyon mo, basahin mo. Ika nga nila, many books can inform you, but only the Bible can transform you. Maraming salamat po ha. Salamat sa pagpapaalala sa mga bagay nito. Pero teka, sino po ba kayo? Mga pala si Dr. Malabana, isang profesor at isa rin doktor. Aba, ayos na. Pambihira. Akala ko naman kung makaporma kayo, isa kayo para. Hindi naman pala. Pero ayos yung apelido niyo, sir ha. Kaya pala, ganyan katindi ang laban niyo sa pag-iiwas sa paggamit ng illegal na droga. Siyempre naman, dali ka na. Dito mag-drug session ka dito. Mag-coffee session na lang tayo.